ito yung sinusunod namin sa ngayon. Pati sa fertilizer. Yung fertilizer niya, lahat ng nabubulok na, kunyari si kalamansi, lahat ng tinitrim namin, lahat ng reject na bunga, inaano namin yun. Nilalagay namin sa drum, tapos sasamahan namin ng damo. Yung tinanggal namin damo pagka grass cut. Tapos lalagyan namin ng leaf mold soil. Ano yung leaf mold soil? Yun yung mga nakukuha mo sa ilalim ng mga puno na matagal na nabulok na dahon. Ang sabi niya mga 6 inches. Ako kukuha lang naman ng konti eh. Sa isang drum siguro mga 4 kilos yung nilalagay ko eh. Tapos nandoon siya, dagdag lang kami ng dagdag. So after 3 weeks, pwede mo siyang gamitin. Parang lupa rin yung itsura nun, sir. Sir, nakita mo kanina, di ba, binubulok lang namin. Oo. Magandang pa rin siyang fertilizer. Ano tawag dito? Dinidilig namin siya sa lupa. Ngayon, ang gamit namin, 20% ng 10%. Kung 200 liters yun, 20 liters ang nilalagay namin. Yun yung idinidilig namin every other week sa kalamansi. Na nakikita namin, effective naman. Effective. Minsan, kung ano yung available, malunggay, yung mga bunga, dahon, bubulukin din namin yun. Yung seaweed, yun din. Kasi yung sa iba, ang tinuturo, di ba, yung fermentation. Ferment mo, yung fermented liquid fertilizer, di ba? Oo. Yung fermented fruit juice, fermented kami, doon kami sa Jadam mas madali. Hindi ka na gumagamit ng molasses, ng Ang sugar. fermentation, yung ginagamitan ng molasses. Yun, pine-ferment through molasses. Ito, ang fermentation niya, natural lang na tubig lang. Tubig lang. Kaya nga, 'di ba, yung ultra low cost. Kasi lahat ng tinray mo, wala ka naman paggagamitan no, tatapon mo lang eh. So binubulok mo, ibinabalik mo sa halaman. Kasi parang ang theory niya, bakit sa nature? Halimbawa, monocropping, puro yun lang lagi ang tumutubo doon. Pero maganda yung, 'di ba, pag nasa bugubat. Kasi yung dahon niya, yung bunga niya, nabubulok lang ulit doon eh, bumabalik sa kanya eh. So, lahat ng resources na in-out niya, babalik sa kanya. So, parang ganun yung theory nung tinuturo niya dito. You can try. Wala namang masama. So, nag-try kami, okay naman. Pero nag-a-adjust kami base sa pangangailangan. Kasi kung nandun lang kami, hindi kami nag-react dun sa peste, malaki din problema. Yeah. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Okay, Sir Hill, ikaw ay semi-retired? Parang ganun. Semi-retired. Ang farming ba ay hobby or tinitingnan mo na maging Business. alternative livelihood? Actually, dati hobby. Okay. Nagsimula ako ng 2020. Okay. Pandemic, may lupa ka, wala kang magawa. Umuwi kami ako dito. Nagtanim ako, hobby. Kung ano-ano nilagay mo. Kasi marami ka pang pera, di mo napapansin. Ngayon, kailangan na palang gawing hindi naman siya gawing main business. Okay. Ang gusto natin, maging sustainable. At Okay. mabigyan ng mas magandang income yung tao namin. Yes. Kasi ngayon may taong umaasa sa amin. Isang pamilya, isang mag-asawa na natutulungan kami at the same time tinutulungan namin sila. So, yung hobby mo, hindi pwedeng hobby lang eh. Okay. Kailangan maging income generating. Otherwise, you say goodbye sa hobby. Magpapalit ka ng hobby. Otherwise, napaka-expensive ng hobby mo. Sabi ng misis ko, mahal naman ang kaligayahan mo. Okay, sir. Ilang tinitignan mo? Ilang
ilang cropping cycle, panang kalamansi para maging sustainable na. Actually, ngayong taon na to, titingnan namin kasi ngayon yung supposed to be na Ito yun, yung peak niya. kumbaga, ito yung Mag-start siya simula. mag-peak. Na pwede kami magpabunga ng madami. Okay. So, lahat ng pwede namin gawin, ginagawa namin ngayon. Yung mga pinag-aralan namin dati, ibinabalik namin yung sa tingin namin na Applicable. effective, applicable. Hindi kami nagbo-broadcast ng fertilizer. Drenching kami. Okay. Kasi mas effective siya. Kahit tag-araw, kasi pag tag-araw naglagay ka ng fertilizer, nandun lang siya, Hindi niya ma-absorb. papatayin niya pa yung Puno. yung puno, tsaka ugat. yung mga bulaklak niya. Babagsak niya yun kasi mainit eh. Okay. So pagka naka-drenching ka, diretso yun sa lupa. Oh, I see. Plus konti lang yung ina-apply namin. Ang applicable lang sa amin doon sa ginagamit namin na fertilizer. Sa isang drum, 4 kilos lang, sir. Tapos good for 100 puno yun. Kasi 2 liters lang kada puno. Pero every other week kami nag-a-apply. Yung pagitan, may foliar naman kami. Nagfo-foliar kami. Ang reason nung aming supplier, hindi kayang kainin ng halaman yung more than. Yeah. Itatapon niya lang din Itatapon yan. din niya. Parang tao lang yan. Kahit ano yung dami ng inihanda mo, kakainin niya lang yung kaya Yung niya. kaya niya. So sa tingin namin, effective naman siya. In the same time, siguro mas mura siya. Sir Hill, from an engineer to a organic farmer, ano ang learning mo? Siguro unang-una, i-unlearn mo yung sarili mo na, siyempre, kumbaga galing ako sa kumpanya, mataas yung pwesto ko. Kausap ko mga farmer. Sabi nga, kailangan mong, sabi nga ni Gilbert ba yun? Gagawin mong tanga yung sarili mo. Magtanga-tangahan. Kumbaga magtatanga. Not necessarily. Okay. Siguro, i-ano natin na, hindi naman siya magtanga-tangahan. But, you unfeel yourself. Yes. Para maka-absorb ka ng bagong know-how. Okay. Yeah. Pero, nandun yung challenge na hindi lahat ng sinasabi nila kailangan mong tanggapin. Okay. Kasi ang kausap mo is traditional farmer. Yes. Ako kasi, gusto ko, galing ako sa Japanese, may tinatawag na Kaizen, Okay. which is continuous improvement. Okay. Increment. So, kung Little by little. Oo, pero pataas daily, ang pataas. daily improvement. Kung hindi mo yun pag-aaralan, hindi mo siya i-improve, wala kang magiging regular farmer ka. Okay. Ayoko maging ganun. Kasi otherwise, hindi ko matutulungan yung tao ko. Kailangan napakalaking ng farm ko para kumita ako. Yes, sir. Maliit lang yung lupa. So, paano mo ginagawa yan? Paano kayo nagmi-meet paano kayo magsasalubong nung farm worker mo? Ako, sir, yung farm worker ko sumusunod sa akin yan. Pero kailangan ko siyang check lagi. Okay. Dati, be-verbalize ko lang, ito yung kailangan mo. Minsan, may mga mali. Pag chinek mo na. So ngayon, ang adjustment ko this year, sinusulat ko na. Okay. This year, ito yung plano natin. Mag-spray tayo ng ganito, mag-spray tayo ng ganito. This year, hindi na rin kami nagmi-mix ng fertilizer at insecticide. Okay. Nagkaroon kami ng problema dyan. Minsan, merong insecticide at fertilizer na pinag-mix mo, nasusunog yung umiinit. Yung halaman. At minsan, may mga supplier na sinasabi din nila, huwag mong i-mix. Kasi mas maganda kung kaya ng solo. Although na minsan, nagtitipid ka sa trabaho. Yes. Kaya minimix mo. So ngayon, since kami naman, sabi ko nga kanina, nag-improve naman kami sa salary nila. So pwede ako magdagdag ng trabaho na sa tingin ko kailangan. Ang sabi ko naman sa kanila, nagdagdag ako sa inyo kahit hindi ako kumikita. Pero kailangan natin pag-aralan para masustain ang farm, hindi para kami kumita. Para wag lang lumabas yung pera. Ibig sabihin hindi na nanggagaling sa bulsa ko. Kasi pagpunta ko dito, yaman ko eh. Pag uwi ko, mahirap na ako. Parang ganun yung pakiramdam ko, sir. Pag every week pupunta ako dito, ang dami kong laman sa bulsa. Parang lagi pagpupunta, parang gagastos ka na naman. Paglabas mo, mapayat na. Wala na. So, challenge talaga. Okay. Yun din siguro yung problema ko dahil sa sobrang strenuous ng pinanggalingan ko mga trabaho.
pagdating ko dito, gusto ko na lang mag-relax. Oo. Ayoko na mamroblema, pinapaubaya ako lahat. Na malaki kong pagkakamali. Pagkakamali rin. Oh, kasi sir, pinaubaya ko lahat. Kagaya nung sukat ng kalamansi, supposed to be 4 meters. Hindi ko chinek. Oo. Pinaubaya ko. Hindi na nasunod. O, nung kailangan ko na Eksakto. sukatin, ang lalayo pala nito. Kumbaga, dapat meron pa akong 2 rows na naitanim. Sayang yung lote. Nabawas. Wala ka nang magawa kasi malalaki na. Nandiyan na. Oo. So, yun yung mga mistake. Talagang bago ka pumasok sa farm, kung gusto mo, manood ka ng agribusiness. Kasi yun yung sabi ko kay Direct Buddies, dapat pala nanood muna ako. Para kahit papano, ayaw mo man sumunod, meron kang nando sa likod na May idea. Oo, tsaka may nagpapaalala sa'yo na galing sa vlog na, dapat ganito, dapat ganito. So ngayon, makikita mo doon direct yung bago kong open na area ng kalamansi. Ito, may kalabasa sa May ilalim. kalabasa, may sitaw, although na palagay ko hindi Ano na kikita. yan, nasunod na yung proper distances. Oh, tapos medyo inano namin base sa experience doon, binagbawas pa kami. Oo. Plus, meron na kaming cash crop. Yeah. Unfortunately, dahil sa El Nino, mukhang hindi magiging cash. Pero ano yung benepisyo nun sa akin? Kasi nagdagdag ako ng area. Okay. Supposed to be magdadagdag ako ng tao. Okay. Ang ginawa ko, yung tumutulong sa akin na isang tagalabas, tsaka yung tao ko. Korporasyon tayo. Ano man yung kikitain ng gulay, hati-hati tayo. Okay. 3-way. Ako lahat ng puhunan, pero alagaan nyo yung kalamansi ko. Yun yung catch naman doon. Na in a way, nakatulong ako sa kanila, nakapagbigay ako ng additional income. At the same time, na less yung burden na expenses. Yeah. Na hindi ko naman sila pinagsamantalahan. Oo. Kumbaga, binigyan ko sila ng additional na income kasi may income na siya doon sa kabilang farm. Para dito, additional na sa kanila. Saka yung cash crop mo, naging cover crop mo rin siya at the same Yun, time. yun pa yun. Oo. Plus, lagi, yun nga, yung maganda nga rin doon, nakakatulong din siya dahil sa El Nino. Hindi masyadong Pag-retain ng natutuyo yung moisture. ano. Rather than damo, di mas maganda yung Tsaka ang damo, minsan may dalang sakit eh. Oo. Kaya, yun yung isang titingnan namin doon sa kabila. Na baka kailangan na hindi yung pinya yung itinanim namin na naging problema. Kalabasa yung tinitingnan namin doon. Tapos ano pa yung pwedeng, isang ang tinitingnan namin is langka. ABR. Yung AVR. Kaya ang galing mo, sir, ha? Sabi mo yung mga langka mo hindi namumunga nung try mong i-prune, nagbungahan. Bunga. Kasi kahit yung kalamansi ngayon, yung hindi kaunti, pinutulan ko sa dulo. Pagka sa susunod, di ka pa namunga. Sa ilalim na kita titirahin. Sabi ko, tingnan natin kung mamumunga. Kasi isang way yun eh. I-stress mo yung halaman. Yes. Yun, nakita ko yun. Hindi yun namumunga. Nagulat nga ako dun sa isa na maliit eh. Ang dami niyang bunga eh. Dahil doon, pwede natin gayahin yung ginagawa sa Taiwan na kasi ang traditional na langka, malalaki eh. Malalaki. Ito baka kaya yung maliit. So, from doon, pwede kami mag-develop ng sarili namin sistema. Okay, Sir Hill. Sabi mo, na-mention mo nga na papasok ka na doon sa malaki na yung harvest mong kalamansi. Anong plano mo? May plano ka ba for processing? Kasama yun, Okay. direct. Kasi, base nga doon sa mga nakikita ko, kung ang style mo, magtatanim ka, may buyer bibigay mo, traditional farmer ka, ang kita mo, depende, nasa kanila. Tsaka nasa awa nung Hoping ka, sir. hoping ka na magandang presyo. So, ngayon, alimbawa, sir, ang trend ng kalamansi pagdating ng December, more or less 4,500 pataas per red bag. O 100 plus 150 per kilo. Farm gate. Pero last year, 2,000 plus lang. Ganun 50% yung ibinaba ng presyo. So, hindi na pwedeng ganun. So, ngayon, kailangan talagang mag-develop ng produkto. Siyempre, ang challenge ko din, madali ako mag-develop, sir. Kasi production man ako, yan yung from start ng career ko, nasa production ako eh. Problema ko, marketing. So, yun yung challenge sa akin na kailangan kong gawin. At walang ibang gagawa. Para
matulungan ko talaga yung mga tao. Otherwise, goodbye. Goodbye, hobby. Mahirap. Talagang kumbaga, nag-iisip ako, sabi ko sa misis ko, para ako nagsisimula ng karir ko. Anong kaibahan? Nung nasa corporate ka, lahat nandoon eh. Provided lahat for lahat you. ng support. Yeah. Training, pag nagkamali ka, pagagalitan ka lang. Pero walang nawawala sa pera mo. Dito, kada mali mo, ubos ang pera mo eh. Yun yung kaibahan. Yan po yung katotohanan sa farming. Kaya nga sir, maraming lagi nagsasabi, mag-farm ka, ganito, magtanim ka ng ito, kikita ka, ganito, kikitain, milyon, ganyan. Totoo naman yon yung iba, pero hindi kunento, paano mo kukunin yung sinasabi nilang milyon? Gaano kadaming luha yung tumulong mo na sa'yo? Gaano kadaming pagod, gaano kadaming stress para lang makuha mo yun? So, dapat kompletuhin natin yung kwento. No? Hindi lang yung magtanim ka, kikita ka ng ganito. Hindi, magtanim ka, ito yung mga challenges na dadaanan mo bago ka makarating doon sa sinasabing kita. Tsaka minsan kasi, direct parang gusto mo i-focus ka lang. Halimbawa kung manufacturing talaga yung magpo-produce ako. Parang ayoko nang pumunta doon sa ako pa yung magdadala sa palengke, di ba? Pero minsan ginagawa ko 'yun. Nag-enjoy din ako paminsan-minsan. Sa village namin may online, papa-order akong kalamansi. Siguro mga 300, 400 kilos yung orderin sa akin. Ang challenge doon, imumotor ko yung sa lahat ng bahay doon. Isa-isa. Na minsan 3 beses mo nang pinupuntahan, walang nasagot, tapos aawayin ka pa. Tapos lalagyan ka ng nickname na do not buy. So, sabi ko nga, hindi naman po, parang nandun talaga yun eh. Nung nag-trading ako, naranasan ko yan eh. Nagdi-deliver ako sa Cubao ng cleaning agent. 8 galon, sir. Buhat-buhat ko yun. Kasi ang kikitain ko doon, 800 lang. Pagka nagsasakyan ako, paluwal pa ako. Ibabas ko yun. Pagdating ko doon sa may Pituason, doon ako kay Fernandina maglalakad. Magdi-deliver. Pasahe ko, pag magta-tricycle ako, mga 50 pesos din to, 100, sayang din to. Lalakarin ko to ngayon hanggang doon sa may Alimol. Layo. Oo, pagdating ko doon, papahinga muna ako sa saglit, papagpunas akong pawis para medyo presentable ako pagdating ko doon. Kaya, yung sabihin, kaya kong mag-market, kaya kong magsimula ulit. Talagang ang challenging lang dito. Kailangan mabilis ka. Hindi puro pwedeng awa na tsaka kailangan talaga laanan mo ng oras. Diba? Tanong mo sa akin direct tuwing kailan ako dito. As long as na available ako dito ko, minimum ako ng 3 days to 4 days, 5 days per week Pero sumasablay pa rin eh. Kasi pag dito ko, busy din ako sa iba, nag-aayos ako dito. Pag tinanong ko, hindi nagawa, iba ginawa. Akala mo nagkaintindihan na kayo. Kaya ngayon nakasulat na siya talaga lahat. Mahirap mag-assume. Tsaka kailangan ikaw makipakita mo sa kanila na ikaw ang gumagawa. Ako kasi hindi ako pala utos eh. Pag nakita nila ako nag-grass cutter, nagdadamo ako para hindi naman lahat utos. Part ka talaga ng hindi ako yung farmer na nag-uutos lang. Nag-i-enjoy pa rin ako mismo dun sa pag-farm kahit di ako kumikita. Happy place ko pa rin to. Yun lang yung benepisyo sa akin. Okay, Sir Hill, may gusto ko pang idagdag doon sa audience natin. Tip natin sa kanila. Siguro kung talagang gusto nyong pasukin yung farming, aralin nyo. Pero ang kaibahan nito, hindi to yung kagaya ng regular na business. Na nagtitrade ka, nag-produce ka ng ganito, hanap ka ng... Kasi sa farm, mabilis minsan mabulok yung produkto mo, depende sa produkto. Kailangan tuloy-tuloy yung pag-aaral. Maganda magkonsulta sa mga lumang farmer kasi marami silang alam. Okay. Pero kailangan mo rin mag-aral para
mai-elevate mo. Sabi nga, Kaizen mo, i-improve mo unti-unti yung existing Yung andyan na. practice. Ah. O otherwise, hindi mag-i-improve ang agrikultura ng Pilipinas. Yeah. So, yun lang po. Ayan. And maraming salamat sa pagbisita. Yes. Sir Hill, thank you so much doon sa pagbahagi ng inyong experience. No? At I'm sure yung audience natin may natutunan sa inyo. Ay, salamat. Sana meron. Ay, marami, sir. Kung gusto nila magtanong, pwede naman. Yes, sir. Pwede, Sa Facebook, nandoon ako. Or pwede naman sila mag-text. 0917-849-0487. Willing ako tumulong. Ayan. For free. Wala For yung free. Oo. Especially Sharing lang. for Jodam. Oo. Yung meron ako itong libro na to, may ebook ako nito kung gusto nyo. I can share to you. Okay. So, kasi mahal din to eh. Nasa 2,000 plus. Mabuti nga to ngayon, available na siya. Sa US ko pa to pinabili. So, why not, 'di ba? Kasi ang intention naman natin makatulong. So, eventually kung magkasama-sama tayo, mas maganda. Tayo yung kumontrol. Hindi tayo yung kinokontrol. Tama So, po. yun po. Ayan, sila Sir Hill ay nakasama natin sa Vietnam Tour. Magkakasama tayo doon. Doon tayo nagkakilala. Oo nga. So, hindi ko ini-imagine na mapapasyalan mo to. Kasi parang sa isip ko, direct, ano ba share ko? Wala naman kaming good practice. Parang, sabi ko nga kay Ani, ano share ko? Init ang ulo. Lugi nga tayo. Parang, kanina kay Ma'am Sel, sabi ko, ma'am, kasi kachat ko siya kanina. Sabi ko, hindi ko nga alam kung anong share ko eh. Pero sa bagay, istorya naman to ng buhay. Parang, somewhere else siguro meron. Pero, syempre, wag niyong ilalagay lahat sa isang basket lang. Kami naman may iba pang konting resources na iba. Kasi pag doon lang lahat at nabutas, problema. Problema din. Oo. Talagang mahirap. Pero enjoyable. Kung talagang mahilig ka sa bukid, mahilig ka sa farming, siguro sa panahon kasi natin, sir, nung elementary tayo, may gardening eh. Meron. Kaya siguro yun May kanya-kanyang plot. alam mo ba, sir, yung Amcor Anam area sa may Alabang? Inabot ko pa yun na palayan. Naglalaro pa ako sa Dayami nung before ako mag-aral ng elementary. Then hanggang mabenta na. Yung expressway, nangunguha akong gagamba doon. Puro bukid yan nung araw. Yung Hillsboro na kabayuhan yun ni Bagatsing. Dahil social na subdivision. Nangunguha ako ng gagamba doon, yung panlaban. Talagang iba. Yung Metro Manila nun, iba. Namimiwas nga ako ng palaka. Doon sa Laguna Lake, yung dalag. Dati, sir, 90s na ha, 90s. Paglampas mo ng Alabang, yung bridge, paglampas mo doon, Berde na, simoy, palay. May mga pa doon eh, may mga palayan pa doon. Ngayon, wala na eh. Disyerto na. Hanggang pagbaba mo ng bridge, hanggang Kalamba, lahat yan. Green lahat yan, palayan. Naubos. Siguro yun eh, dapat talaga i-manage nila yung zoning eh. Tsaka dapat, ang national, pakailaman nila yung local zoning. Kasi pag local, kanya-kanya yan. Di ba? Hindi mo sila masisisi. Dito, magkakaroon na industrial park. Dito? Batangas Techno Park. Ayala yun. Pero kailangan eh. Pero dapat, lang, hindi naman lahat ginagawang subdivision. Mawawala talaga. Hirap. Challenger. Pero kung grupo kayo, may suporta gobyerno. Yun yung nakita ko. Dahil dun sa pag-attend ko nun sa F2C2. So, politics kasi yan, sir. Yun lang. Hirap. Di, sir, ang bagay sa'yo, yung Taiwan style ang bagay sa'yo. Kasi kalat-kalat, hindi kalakihan, enough lang. Tsaka mayroon pa akong experience, sir. May tumawag sa akin, nagpanggap na NPA. Oo. Stress din ako doon. Ano yun? Mga scammer yun, sir. Ito mga lumang kahoy,
Oh, sir. Ganda. Kasama Ito, maganda to. Oh. Tingnan mo direct yung ano, yung mga poste. Ayan, tinatanong niya ako kung ano ba? Sabi ko, hindi, Ay, hindi ganyan na na. lang para may Sus na yan. karakter. Ganda. Okay. Refurbish. Oo. Anong kahoy ito, sir? Di ko na alam eh. Mga hardwood, Basta, no? mga old wood to eh. Hindi ka na makakakita ng mga ganito Wala. ngayon. Ang trabaho nila, sir, namimili sila ng mga lumang bahay. Oh. Tapos, kinoconstruct nito. Ano pa lang. Marami ka pang isusuot na ano. Ay, Ma'am Jing Balda, salamat po sa pa-wardrobe. Artista na. May pa-wardrobe na. May sponsor, may sponsor. Eh. May sponsor na ako ng mga damit. Sa amin sa airport. Sila. Yung biglang nagulat ako galing Cebu, tapos biglang may sumalubong sa akin. Nagbigay sa'yo na, Tapos Ayan. hindi pa yung nasundan pa nung isang araw, pinadala yung mga damit. yun yung, yun Yun ang, ang negosyo ni Ma'am Jean. yun ang fulfilling sa inyo, no? Pinakamalaking ano daw siya ng mga RPWs sa Philippines. Yung ano, client, no? Si Sir Emmy, binigyan niya ako ng Palermo eh. Mm. Pero maliliit Sile. eh. Oo. Mahirap atang buhayin dito sa napakainit. Ano din, si Rick Swan din ang supplier niya. Di ba? Pero Sa ano nga, bahay nga, nagtatayo challenge, kami ng ako. sabi niya yung ano daw, yung Sa klima. tatay ko, pet shop. Klima. Kailangan Nakakatuwa. parang benggit. Meron din ako din mga Naghahanap siya ng lupa na marerent eh. Tinutulungan ko siya sa Alfonso. Ah, pwede. Kasi gusto niya daw, pag nag-retire siya, babalik siya doon sa Lalo Bulaklak. na kung nakabili kayo may Sino si? Emmy, show. Pwede yun. Gusto rin niya, bulaklak din. Oo. Parang kay Sir Mike. May market yata siya ng Bulaklak eh. Ay, di meron siya. Di Cut ba? flowers. Oh, tsaka nag-export siya ng tulip, di ba? Hindi ko alam kung nag-export. Pero meron siyang, ano sir, Malaysian moms, ganyan. Hmm. May farm siya. Ay, hindi natin Sophie, hindi natin nabalikan si Sir Emmy doon sa bulaklak niya. Ang tagal. Kailan ba yun? Yung harvest ng... Tapos na yata. Mother's Day na Oh. siguro next. Mabait din yung mag-asawa. Yeah. Ano lang, sobrang, ano lang din, talagang sipag. Sipag. Pasyente talaga. Parang, Talagang ano lang siya, 53 ba? 54. Parang kaedad ko lang din, sir. Kami mag-56 eh. 56 ka. oo. Ngayong buwan na Kami to. dalawa. 56 kami pareho. Sa'yo. Ang sipag na sasakyan mo na yan, sir. Ay, oo. Ano yan, sir? Tubong lugaw yan, sir. Bawi-bawi yan. Nakakailang kilometro na yan. Naku, ilan na ba yan? Sofia? Ilang kilometro na yan? Yung, Sasakyan natin? madami na. Na 100,000 na yata, mahigit, no? Sa layo na naabot din. Parang yung kay Joey, 240 ma. 240,000 kilometer. Eh, mas luma pa yung sasakyan ko sa kanya. Sulit din ang mga sasakyan namin eh. Ako naman, yung pickup ko, ayoko nung maborloloy. Kasi kung ano-ano kinakarga ko eh. Kasi pagka yung marami kang roll bars, may limitation ka eh. Kaya, ito ngayon yan, yung mangga, sana kumita. Kahit na kaunti lang, at least may nakakuha ko ng taga-spray. Kikita yan, sir. Ang usapan namin dyan sa ika-apat ako, 25%. Ka lang? Ay, lagi sinubukan. Sila lahat ng sa ibaba. Next year, sir, kung El Nino pa, ikaw na lang. Kukunin ko nga contact ng mga tao Kung El Nino pa. para kasi yung challenge sa akin yung Sir, magbalit eh. mag-benchmark ka kay Batong Bakal. Ang layo pala. Pero nakarating na ako doon. Yung kanina malaking baboy doon galing. Pagdating mo doon sa ano, sir, yung pinuntahan Sama ko. ka. Pupunta ko. Pwede, Babalik sir. ako yung Sige, sir. mag-harvest at saka pruning. Sige, sir. So, kailan yun? Harvest pruning kay sir? Mangga, yung sa mangga direct. Oo. Pwede tayong Sama ko, sir. Sige, sir. Ang ganda ng teknology. Sabi sa akin ni Sir Rico, sabi niya, buddy, ginulo mo buhay ko, wala finiture mo ako, wala na tigil ang bisita ko. Harvest po. Wala na daw tigil bisita niya. Ayan, magaling sa marketing. Oo nga. Puro high-end subdivision. Nakita ko. Dire mo, 30 pesos na lang ang maga sa palengke, siya 250 pa rin. Talagang ano, inaalagaan niya yung market niya. Mahigpit din naman siya. Mahigpit.
Tama naman yun. Bawal yung pwede na. Hindi talaga. Mahilaw-ilaw pa Tamang edad talaga. Yun ang maganda dun. Kasi At saka nakakarton na maayos, may packaging. nakita mo nga sir yung si Denso, di ba? Ang ganda ng packaging. Ba't hindi mamahal yun eh? Ang ganda ng packaging. Sige, si Mike Cabales. Consultant siya dun. Meron siyang Bukid Amara dito. May Bukid Amara pa yata siya sa Davao. Davao. Grabe. Diba? Enjoy naman siya. Pero minsan inisip ko, yun ba yung gusto ko? Pero pag nandun ka na kasi, ayaw mo tumigil. Lalo na kung may development. Hindi pa ako nakapunta doon eh, sa Bukid Amara. Gusto ko nga pumunta. Punta kayo. Dapat nga nung, melon tasting. Eh, Meron pa daw Sofia, kailan yung melon, nag-i-invite siya, ini-invite niya ako. Alin dad? Sa Denso. Diyan lang ang Denso. Oo, sa ibaan. This week and next week. Ano meron dad? Melon picking. Yun yung... Diyan lang sa Denso, sa ibaan. Ikaw muna, mag-e-edit ako ng panggabi. Wala pa nga episode mamayang alas 8. 2 beses ka na nagre-release, no? Nakita ko nga eh. Dati isa lang eh, no? Dati, isa na mahaba. Oo. Isa na isang oras. Ginawa ko, dalawa, pero tagdi 30 35, minutes. 30 ganun. Okay din eh, no? Sabay ko. Ay, magkikita kami dito sa takbuhan, sa takbuhan. Sabi mo ba yan? May fun run sa Ay, man, run. Bye! Ingat kayo. Ikaw na mag-drive? Wow! Nakapahinga. Maghanap buhay. Thank you, Sir Il! Sige po, Miss Kay. Thank Matik you. naman, kaya okay lang. Ang ano. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.